Magkano ang tatanggapin ng inyong anak mula sa Canada Child Benefit? Ang sagot, umaabot po ng $600 per month. At kung susumahin mo in 1 year, nasa $7,000 guys, $7,000. Sino ang mga qualified rito? Siyempre, Canadian citizen, permanent resident, at maging mga temporary resident sa Canada. Ano yung mga requirements at ano pang detalles nito guys? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating video. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Welcome back guys! Si Ate Menchie ito sa Menchie's Philcan Life. Sa ating channel, naghahatid po ako sa inyo ng mga mamunting informasyon para sa inyo tungkol sa mga pathways in coming to Canada, mga job opportunities at mga informasyon na maaaring interesting all about Canada. So kung interesado kayo sa ganyan mga paksa, you may consider subscribing sa ating channel, Menchie's Philcan Life. Pwede rin ninyong i-share ang video ko sa mga friends ninyo. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. And you can join and be a member of this channel. Just click the join button below. Okay guys? At in that note, gusto ko nang pasalamatan ng ating mga channel members. Hello kay Alma Napoles, kay Nani Emmy, Edith Cinco, Bong Manubag, kay Mr. EJ, John Canlas, Christopher Maramba, Marites Lenihan, Andy Lauron, Che Vidal Lanado, Lucelle Belenson, Imelda Leal, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Thank you po for supporting my channel. Salamat sa inyo. Now guys, let's go right away sa ating topic. Ito po ay ang CCB. Uy, ano yun? Canada Child Benefit. Yung matagal nyo nang naririnig na sa Canada may allowance ang mga bata. Dalawa po yan. Child Benefit from the federal government and Child Benefit from the provincial government kung saan ka nakatirang probinsya. Pero matatanggap mo siya in just one package kada buwan. Ito po ay para sa mga batang below 18 years old. Anong ibig sabihin below? Pag nag-18 na, hindi na sila tatanggap. Kasi ang 18 po rito considered adult at nakakapagtrabaho na. In fact, 14 years old pa lang guys, pwede nang magtrabaho sa Canada. Sa Ontario, I don't know sa ibang probinsya kasi taga-Ontario po ako. Okay, so, benefit ito from the Canadian government, suporta sa panggastos sa pagpapalaki ng mga anak ninyo. Mga anak, ibig sabihin, bawat isang anak ay tatanggap ng benefit. Okay guys? Ito ibinabalita ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng kaalaman na totoo pa lang mayroong child benefit or allowance sa Canada. Tumanggap ba ang mga anak ko niyan? Nung bagong dating po ako, tumanggap sila below 18 years old. Pero nang nag-18 na, wala na. Kaya ako rin po ibinabalita ito sa inyo. Timing kasi na ngayong October, I think October 20, and mga 2020 na mga petsa, dyan dumarating yung child benefit. Dumarating sa mga parents. Okay? So, sino po ang mga eligible dito na pamilya, magkano per child, at iba pang impormasyon, yan po ang ating pag-uusapan. Let's start with eligibility. Para sa mga anak po ng Canadian citizen, permanent resident, at temporary foreign worker, temporary residents, students, yan, no? So, kailangan you live with the child. Kailangan kasama nyo sila, kayo yung nagpapalaki sa kanila, no? And below 18 years old. You are primarily responsible sa upbringing nila. Kayo yung responsableng nagpapalaki sa kanila. Kasi dito po sa Canada, maaaring ang isang bata ay hindi mo anak pero ikaw ang nagpapalaki. So, kung may papeles ka, then if you are eligible, kung may papeles ka, that you are responsible for the upbringing of the children, kahit di mo sila anak, no? O di kaya naman, ang asawa ay naghiwalay sila, so kung sino yung may custody sa bata, siya yung may karapatan doon. You or your spouse must be
in any of the following status: Canadian citizen, permanent resident, protected persons, temporary residents, worker or students living for 18 months with valid status. Ang pagbabayad po nito ng CRA, Canada Revenue Agency, ay 1 payment lang po per household. So, kahit na ang anak ninyo ay 2, 3, or 4, or kung ilan man, meron bang 5? Meron po ditong pamilya na may 5 anak. Kahit ilang pang anak ang meron kayo, may computation po doon, no? Isang payment lang per household. Mag-a-apply kayo sa mga paraan na ganito. Either pagkapanganak ng bata, kung dito pinanganak ang bata, ano po. And then, the time that the child starts living with you sa inyong custody, kailangan mag-apply kayo online. How to apply, guys? It's either yung birth registration from the hospital o kung saan man kayo nanganak dito sa Canada, online through your My Account sa CRA, at saka po pwede rin by mail. Ayan. Pinakamabilis na ngayon is online. No? Madali lang, guys. Search lang ninyo dyan sa inyong browser how to register or how to apply my children for child benefit. And lalabas na yan dyan, guys. Ang payment po, guys, is monthly. Maliban na lang kung maliit ang iyong tatanggapin. I think it's from 240. Kung mga 240 lang in a year ang tatanggapin mo, isang payment lang ibibigay sa iyo kasi masyadong maliit yun. Bakit maliit masyado? Siguro malaki ang sweldo. Ayan. Go to my account to see your payment. For 2023 po, ang schedule of payment ay, patapos na kasi ang 2023, so October 20, November 20, and December 13. Yan yung mga payment days na makikita ninyo ang dating ng inyong child benefit. Kailangan meron kayong, it's either by bank account, direct deposit po. Doon sa direct deposit, doon din pupunta yung mga tax refund ninyo, yung may mga sobra kayong, alam nyo na, mga binayad, babalik sa inyo sa computation ng Canada Revenue Agency. Or pwede namang ipamail ninyo ang cheque ninyo sa inyong address. At gaya ng sinabi ko kanina, meron din pong Provincial Child Benefit. Sa Ontario po ay tinatawag ito na Ontario Child Benefit. At ito ay kinakalculate din po nila. Pero magkasama na yan, guys, na ibinibigay. Yung provincial at saka yung federal child benefit, magkasama na yan in one payment lang. Papaano kinakalculate ang child benefit? Yan, it's based po on the eligible children under your care. Ilan ang inyong anak? Isa? Dalawa? Then magiging 2 ang computation. 3, etc. At sa edad rin ng bata. Pag bata pa po yung under 6 years old ay meron pang sinasabi sila na young child supplement. Yan, ganyan. Kaya pag mas maliit pa ang bata, mas malaki pa po yung inyong tinatanggap. Habang lumalaki, lumiliit. Mayroon po silang calculation na di ko masyadong maunawaan yung mga nakasulat doon ng mga numbers. At i-adjust po ang inyong computation ng child benefit from time to time, twice a year, kina-compute nila yan. Pag July kasi nire-recompute nila eh. Depende na po sa inyong income ng pamilya. So, understand na pag kayo ay bago pa lang sa Canada at hindi pa masyadong stable ang inyong income, let's say nag-uumpisa pa lang kayo, syempre, you're doing yung mga entry-level jobs na yan, di mas maliit pa ang inyong kinikita, mas malaki pa ang child support. Yan, guys. Habang kayo ay naging stable, lumalaki ang sweldo ni Mr. at ni Mrs., tumataas ang income ng buong pamilya, ay lumiliit din po ang child support. Lumiliit, true. Hanggang sa dumating sa time na yung dati $600, magiging $200 na lang. True, na-experience ko po yan. Hanggang sa unti-unti nang naubos hanggang maging 18 years old. So sa computation, guys, ang pinakamataas na maaaring matanggap ng isang bata sa Canada ay $619. $619.75 per month. So in 1 year, kung isa-sum up mo yan, is $7,437 sa isang bata lang. Pero that is based on your income, guys. Ang income ng family
in that particular computation ay mga bandang $34,000 per year. What if mas malaki pa sa $34,000 ang tinanggap ninyo sa isang taong nakalipas? Then, maaari pong ang kanyang tatanggapin ay less than 600. Computed po ito according sa iyong earnings. Annually, guys. Yun, taon ang income ninyo. So, kung ang sweldo mo ay 34,000 lang or below, si Mrs. ay hindi nagtatrabaho kasi may maliit na baby, then, ikaw ay tatanggap ng full benefit na $619 per month. Malaking tulong na rin po yung $619 per month, 'di ba? Pambili ng alam niyo na, mga diaper, mga gatas at pagkain ng bata, 'di ba? So guys, na-share ko lang ito kasi yun nga ang sabi nila, anong silbi daw ng mga child benefit na yan? Ang silbi po niyan ay para makapang-ayuda sa inyo sa mga pangangailangan habang mayroon kayong mga bata na pinapalaki dito sa Canada. Hindi lang yan guys ang mga benefits na tinatanggap dito. Meron pang disability tax credit. Huwag naman na magkaroon ng disability, but in case meron pong ganyan. Meron pang Ontario Trillium Benefit sa probinsya ng Ontario. Tapos meron pa yung Climate Incentive Tax na ngayong October din ibibigay, no? Yan ay sa buong pamilya naman. Yan ay para naman dun sa mga tax na ibinibigay natin pag bumibili tayo ng mga gasolina, etc. Ibabalik sa inyo ang a certain percentage niyan. Meron pa nga ngayong bagong incentive yung para sa mga grocery ng mga pamilya kung ang income mo rin ay andun lang sa basic ng mga 34,000, no? So, maraming mga incentive guys ditong tinatanggap. Minsan magtataka ka, papasok na lang sa bangko mo, makikita mo, uy, meron kang tinanggap na $200, $300, something like that. And then you will find out na ito pala ay galing sa ganitong klase ng benefit. Maigi rin, pandagdag sa mga gastos, di ba? At dahil nga nagbabayad tayo ng tax sa Canada, then we are also qualified na tumanggap ng mga incentives na ganito. So, yan lang muna guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ay nakapagdagdag ng kaunting impormasyon ng ating video ngayon. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klase ng topic about Canada, you may consider subscribing to Menchie's Phil Can Life. Pwede rin yung i-share ang mga video ko sa inyong mga friends. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Phil Can Life. At pwede rin kayong join and be a member of this channel. In that note guys, gusto kong pasalamatan muli ang ating mga loyal na channel members. Hello kay Alma Napoles, kay Nani Emmy, Edith Cinco, Bong Manubag, kay Mr. EJ, John Canlas, Christopher Maramba, Marites Lenihan, Andy Lauron, Che Vidal Lanado, Lucelle Belenson, Imelda Leal, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Thank you po for supporting my channel. Salamat sa inyo. So, yan na muna guys. Thank you very much for watching. Hanggang sa susunod, si Ate Menchie po ito from Toronto, Ontario, Canada. Bye, everybody!